Sa ating bansa, kilala ka kapag bilyonaryo ka. Nagiging batayan at inspirasyon ka ng ibang mga tao. Sino ba naman ang ayaw yumaman? Pero sa China, imbes na maging pamantayan ka at maging ehemplo, ay nagiging nitsa pa ng buhay ang pagiging milyonaryo. Iilang mayayamang individual na sa bansang pinamumunuan ni Xi Jinping ang nawawala. Bakit sila nawawala? May kinalaman ba ang kanilang gobyerno? Ang paglabas ni Jack Ma sa publiko noong 2020 para sawayin ang ginagawa ng Chinese Communist Party ay nagresulta ng hindi maganda para sa kanya. Sinabi niyang ginagawa sila nga parang sanlaan, pero sila ang ginagamit na kapital habang ang gobyerno ang kumukuha ng tubo. Maraming kasapi ng CPP ang nagalit sa kanya at ngayon nga ay isa na si Jack Ma sa maraming bilyonaryong nawawala sa China. Ilang taon din siya nga palipat-lipat ng lugar dahil nga sa sinasabing panganib sa kanyang buhay. Nagpakita siya nitong nakaraang mga buwan sa Yongyi School sa Hangzhou, China, kung saan nakatayo ang pinaka-headquarter ng Alibaba, isa sa mga kumpanya na pag-aari ni Ma. Pero hindi siya ang kauna-unahang bilyonaryo sa China ang bigla na lamang nawala sa sirkulasyon. Kahit noong 2015 pa ay may iilang mga bilyonaryo ang misteryosong nawala sa mata ng publiko. Ang tinutukoy namin ay ang China's Warren Buffett na si Guo Guangxiang. Si Ren Zhiqiang na isang kilalang real estate tycoon ay bigla ding nawala. Ang bilyonaryong si Wu Xiaohui, ang chairman ng Anbang Insurance Group, si Whitney Duan at si Bao Fan na isang Chinese tech banker ay pawang biglaan ding naglaho. Pero ang tanong ngayon ay kung ano ang nangyari sa kanila. May kinalaman ba ang gobyerno ng China sa kanilang pagkawala? At kung meron, ano bang merong pagkakapareha sa kanila na pwedeng maging rason ng kanilang pagkawala? Para sa CPP, ang pagkakaroon ng magkakaparehong antas ng pamumuhay ay makakatulong sa kanilang ekonomiya. Sa pananaw nila, maaaring maalis ang mga balakid sa pag-asenso ng kanilang bansa kung pantay-pantay ang oportunidad para sa mga taong naninirahan sa bansa. Ang nakikita nilang paraan ay ang gamitin ang kayamanan na naipon ng mga bilyonaryo sa China at ipamahagi ito sa mga pangkaraniwang tao at mga mahihirap na mamamayan. Sa unang tingin ay ito ay isang napakadakilang plano, pero ang pamamaraan ba nila ay patas? Ito ang rason kung bakit isa-isang nawawala ang mga milyonaryo sa China sa pilitan ng pagpapasunod sa plano ng pagpapatupad sa Common Prosperity Project ni Xi Jinping. Ang 1% ng mga bilyonaryo sa China ay minsan nang dumaing pero baliwala pa rin dahil ang plano ng gobyerno nila. Ang ibang mga bilyonaryo ay nakapaghanda na bago pa man ipatupad ang proyektong ito. Marami sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon na mailipat sa ibang bansa ang kanilang salapi at nakapagpundar na ng mga pag-aari sa labas ng China. Bago pa man isakatuparan ang planong ito ng CPP ay nailabas na rin nila ang kanilang mga pamilya na tila ba alam na nila na ganito nga ang magiging takbo ng kwento sa China. Ilang taon din nilang pinaghirapan na makamit ang kanilang estado, pero sa isang iglap ay kukunin ang napakalaking bahagi nito para sa katuparan ng plano ng CPP. Ano ang matitira sa kanilang pamilya? Ang solusyong ito ay dati nang ginamit ng kanilang mga ninuno kung saan paghahati-hatian ang yaman ng mga mamamayan. Ang China ay isang bansang komunista at ang lahat ng mga batas at proseso na pinapatupad ng CPP ay kailangang sundin. Noong nasa pangalawang termino pa lang si Xi Jinping, simpleng mga philanthropic projects pa lamang ang kailangan nilang gawin dahil ginagamit na ang HOKO system kung saan ang lahat ng mga mamamayan ng China ay rehistrado. Alam na ng CPP kung saang lugar ang nangangailangan ng pondo at kung anong klaseng ayuda ang kakailanganin doon. Binibigyan lamang nila ng mandato ang mga mayayamang mamamayan kung saan ibubuhos ang mga pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi opsyon ang sumalungat dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na manatili sa kanilang katayuan kung hindi sila makikisama. Susundin nila ang lahat ng ipinapagawa sa kanila ng CPP kung nais nilang manatiling matagumpay ang kanilang negosyo. Kaya ng CPP ang pigilan ang mga mamimili na piliin ang iyong produkto kung hindi nakikipagtulungan ang may-ari nito. Ang mga bilyonaryo sa China ay hindi lamang pressured sa plano, kung hindi pabor dito. Ngunit nagkakaroon ng balakid sa kanilang buhay kapag nagpapakita sila ng intensyon na sumalungat dito. Ilan sa mga bilyonaryo ay sinasabing nakakulong na ngayon
dahil sa magkakaibang mga paglabag sa batas. Marami ang nagsasabing mga gawa-gawang kaso lamang ito. Pero sino ang pwedeng lumaban sa CPP? Ang biglaang pagkawala ni Guo Guangchang noong 2015 ay dahil umano sa pagtanggi niya na ibinigay ang malaking porsyento ng kanyang kayamanan sa CPP. Ang sumunod na balitang lumabas ay nawawala na ito, pero bigla ding kumalat ang balita na nakakulong ito dahil sa paglabag sa batas. Nalaman ng CPP na ibinenta ni Guo Guangchang ang kanyang mga pag-aari nang walang pahintulot nila. Kinasuhan siya ng may kinalaman sa korupsyon at ngayon ay nakapiit sa kulungan. Hindi lamang siya ang may ganitong kwento. Napakababa ng bilang ng mga bilyonaryo sa China ang nakalabas ng bansa bago pa man baguhin ng CPP ang patakaran sa pagbiyahe ng labas ng bansa. Hindi na sila ngayon basta-basta nakakalabas ng bansa dahil 10% lamang ng mamamayan nila ang pinapayagang bumiyahe ngayon. Hindi rin lahat pinapayagan, depende na lamang ito sa kanilang magiging rason. Ang pera na pag-aari ng mga bilyonaryo sa bangko ay bantay sarado din ng CPP. 1% lamang ng ipinasok mo sa bangko ang pwede mong ma-withdraw. Maswerte ang iilan na nakahula na ganito ang magiging kaganapan dahil maaaring nailabas na nila ang kanilang milyones bago pa ito kunin ng CPP. Pero kung bahagi ng plano nila ang itakas ang kanilang pera sa ibang bansa, ay mahihirapan pa rin sila. Pati ang currency exchange ay kinontrol na din sa lahat ng bangko. Limitado na sa 50,000 yuan lamang ang pwedeng mapapalitan sa isang taon. Ang gagastusin para sa pagpapagawa ng visa at passport ay hindi pa sa halagang ito. Kaya pahirapan talaga ang pagtagumpayan ang pagtakas kasama ang kanilang mga yaman. Ito marahil ang dahilan kung bakit ilang taon na ang nakakalipas at patago-tago pa rin si Jack Ma at hindi nakakalabas ng China. Noong panahon ng COVID ay nagkaroon ng kaunting pagkakataon ang mga mayayaman sa China na kumilos dahil sa panandaliang ititigil ang mga proyekto ni Xi Jinping. Sinamantala nila ito para ilabas nila ang bahagi ng kanilang naipon at hinanapan ng paraan para maitago ito sa gobyerno nila. Para na rin sa kanilang pamilya, kanya-kanyang hanap ng paraan ang mga ito para makalabas ng bansa dahil lahat ng labasan sa China ay bantay sarado. Kahit ngayon natapos na ang epidemya, hindi pa rin madali para makalabas ng bansa. Hindi lang naman ang paglabas sa China ang kailangan nilang problemahin. Kung sakali mang magkaroon sila ng pagkakataong magawa ito, hindi rin kasi pwedeng basta-basta na lamang silang lumipat sa mapipili nilang bansang paglilipatan. May mga pamamaraan pa rin na dapat nilang sundin para legal ang kanilang paninirahan dito. Kung hindi, maaari silang makulong o hindi ay pabalikin sa sarili nilang bansa. Masasayang lamang kanilang mga ginawa kung magiging ganoon man. Kaalam, para matanggap mo ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, check ang link sa description and comment section ng video ito. Ganoon man kadakila ang plano ng CPP para sa kanilang mga nasasakupan, hindi pa rin ito patas para sa mga bilyonaryo ng bansa. Pinaghirapan nilang pinalago ang kanilang mga pag-aari kaya natural lamang na umalma sila. Ngayong kukunin ito at ipapamigay sa mga taong responsibilidad ng kanilang gobyerno. Subalit determinado ang CPP na ituloy ang nasimulan na nilang proyekto, lalo pa at pababa na ang kanilang ekonomiya. Ayon sa mga lumalabas na mga balita tungkol sa totoong kalagayan ng China, maraming suliranin ng bansa dahil sa sabay-sabay na mga proyekto nila ang sinimulan at pinipilit tapusin. Ang Belt and Road Initiative na kasalukuyang ginagastusan nila ng bilyong dolyar ay isa lamang sa rason kung bakit kailangan nila ang pera ng mga bilyonaryo ng kanilang bansa. Karamihan sa mga kontrata na nagpapatakbo ng BRI ay ginastusan sa pamamagitan ng pagpapautang ng mga Chinese financial institutions. Alam naman ng lahat na ang mga kumpanyang nakakatanggap ng mga kontrata ay hawak pa rin ng gobyerno ng China, kaya importante talaga ang pagkakaroon ng bansa ng pagkukunan ng pera para makompleto ang lahat ng kanilang plano. Halos hindi ka panipaniwala ang bilis ng pag-angat ng China ngayon sa larangan ng infrastruktura at sa seguridad. Tila minamadali talaga ng bansa ang pagiging superpower, kaya lahat ng pamamaraan ay gagawin talaga. Paulit-ulit ang sinasabi ni Jack Ma tungkol sa ginagawa ng CPP sa kanilang mga bilyonaryo at ng iba pang mga naiipit na kagaya niya ang estado. Kaya habang patuloy ang pagpapatupad ng kanilang gobyerno ng mga proyekto nila, aasahan na lamang nila na patuloy na mawawala ang mga bilyonaryo ng bansa na hindi papayag sa kanilang kagustuhan. Kaalam,
Anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.